Mapagpalang araw po sa lahat. Narito po muli ako, si Sister Julene. At nawa ang ating banal na Ama, Diyos sa langit, ay magbigay po ng pagpapala sa iyo na nanonood at nakikinig sa mga katuruan na meron ako. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 17. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Diyos. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Bilang templo ng Diyos na buhay, ay kinailangan po natin umiwas sa anumang mga karumihan, sapagkat hindi tayo tatanggapin ng Diyos kapag tayo ay lumalapit sa anumang mga ayaw ng Diyos. Kung ang ating banal na Diyos Ama sa langit ay banal, gayon din po ang mga anak niya. Banal po lahat ang ating pamumuhay, sapagkat nanahanan po ang Diyos sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Anumang marumi sa mata ng Diyos ay hindi po tinatanggap ng Diyos. Kailangan po natin umiwas. Paano po tayo iiwas? Sa gawa, sa ating isipan, at lalo na sa ating puso. Tatanggalin po natin anumang mga karumihan na nasa isipan natin. Tatanggalin po natin ang lahat ng mga sagabal sa ating puso upang maging masaya sa tahanan ng Diyos. Kung imuni-muni po natin ng mabuti, mga kapatid, kung ano-ano po ang mga karumihan sa mata ng Diyos. Isa na rin po riyan ang ano ang sinabi sa 10 Commandments na do not use the name of God in vain. Kaya naman, ang pangalan ng Diyos ay pinag-iingatan niya. Tinanggihan na ng Diyos ang tatawagin po siyang Panginoon o kaya sa Ingles ay Lord, sapagkat ito po ay ginamit bilang pagtawag sa mga nakakataas na tao, gaya ng hari o kaya sa iyong amo. Kaya naman, ang mga anumang bagay na konektado sa tao ay inaayawan na ng ating Diyos. Sapagkat hindi may ihahalin tulad ang ating banal na Ama Diyos sa langit sa kahit sino mang tao dito sa mundo. Kaya naman, nais ng ating banal na Ama Diyos sa langit ay respetuin po ang kanyang pangalan. Kung tayo nga ay magagalit kapag ang ating pangalan ay nadudumihan na sa mga masasamang tao, lalo pa kaya ang ating banal na Ama Diyos sa langit na makapangyarihan na inihahalin tulad siya sa mga tao, lalo na sa mga masasama dito sa buong mundo. Sino-sino po ang mga tinatawag na Lord sa Biblia? Sina David, Abraham, Moses, Joseph, at marami pa pong iba. Mga kapatid, kapag ikaw ay manalangin at ang gamit mo ay Panginoon, Panginoon, never ka pong maridinig sa ating banal na Ama Diyos sa langit. Kinailangan po na lilinawin po natin ang ating panalangin kung kanino po dapat ito isinasambit. Walang iba kundi sa ating banal na Ama Diyos sa langit, katulad na lamang na paano po tayo tinuruan ng anak ng Diyos paano manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Naalala niyo po ba iyon, mga kapatid? Yan po ang tunay na panalangin na kinailangan po para sa mga anak ng Diyos. Ang pagtawag sa banal na Ama, Diyos sa langit at sa kanyang banal na Espiritu lamang. Kinailangan po natin ito
imuni-muni ng mabuti kung ito po ba ay makatarungan na rason bilang Kristiyano, kung paano po dapat ang pagiging banal na isinasaad ng ating banal na Ama, Diyos sa langit. At maraming salamat po sa pakikinig. Nawa ang ating banal na Ama, Diyos sa langit ay magpapala po sa iyo na tumatanggap sa ganitong katuruan na galing po sa kanyang banal na Espiritu.